Mark chapter 1 verse 21 hanggang 28. Pumunta si Jesus at ang mga disciples niya sa bayan ng Capernaum. Pagdating ng Sabat, ang importanteng araw ng panghinga ng mga Jews, nagpunta sa synagogue si Jesus at nagturo. Bumilib ang mga nakikinig sa mga teachings niya kasi nagturo siya ng may authority, di tulad ng mga teachers ng law. Biglang pumasok sa synagogue ang isang lalaking sinapian ng masamang espiritu. Sumigaw siya, "Anong pakialam mo sa amin? Jesus ng taga Nazaret! Dumating ka ba para wasakin kami? Kilala kita! Ikaw ang banal na mula sa Diyos!" Sinawan ni Jesus ang masamang espiritu. "Tumahimik ka. Lumayas ka sa taong yan." Nangisay ang lalaki dahil sa Nangisay ang lalaki dahil sa masamang espiritong sumapi sa kanya, tapos sumisigaw na lumabas ang masamang espiritu galing sa lalaki. Like that. Bumilib ang mga nakakita at nagtanungan sila, "Ano to? Bagong teaching? May kapangyarihan siyang utusan ng mga masamang espiritu at sumusunod sila." Dahil sa nangyari, naging sikat si Jesus sa buong Galilee. Am I weird, bro? Alright, so grabe, no? Pumunta si Jesus sa Capernaum. It's a place, parang bayan siya sa Galilee. Ang Galilee po, parang meron siyang radius na 40 kilometers. And may halin tulad mo siya sa Cavite. Hindi, siguro mas malaki yung Cavite. Pero ito kasing Dasma papuntang Tagaytay, parang nasa 33 to 36 kilometers. So parang Dasma hanggang Tagaytay kasama yung Alfonso, tapos konting part ng Gentry, tapos silang ganyan yung radius ng Galilee. Tapos sa gitna nila merong Lake Galilee. Ibig sabihin tubig tabang lake siya. And then pumunta siya sa Capernaum, isang bayan sa Galilee. And sa isang synagogue, siya ay nagturo. It's their routine. Every Sabbath, there's a reading of scripture from the Torah, from the prophecy, from the Pentateuch, from the book of from the poetry books ba tawag doon. Basta yan, tapos bumilib ang mga nakikinig sa mga teachings niya kasi nagturo siya ng may authority. Di tulad ng mga teachers ng law. Naranasan niyo yun, yung gusto niyo naman makinig pero ang hirap niyang i-absorb kasi the way how he teaches. Diba? Professor or teacher o kaya pastor o kaya si father. There are people naman na kapag pinakinggan mo, hook na hook ka. Yung hook na hook ka sa sinasabi niya na it's easy to listen to those kind of speakers. And syempre dahil yun sa training, sa matinding aral, preparation, dahil yun dun sa ganun. And partly, syempre, ibang level naman yung pag pinag-usapan natin kapag merong Holy Spirit. Iba naman na yan. Kapag pinag-usapan natin yung anointing at saka Holy Spirit. Pero doon lang muna tayo sa practical ways. There are people who teaches, there are people who speak, and you wanna listen to them more. And there are people na pag nagturo sila or nagsalita sila, kahit gusto mong makinig, parang hindi siya tuloy ma-absorb kasi nga the way how they do it. And it speaks a lot about their preparation, their being ready before speaking. Napaka-importante po kasi niyan eh. And I'm able to do this kasi I've been learning this or studying Bible ever since I'm third year high school. So na-in love ako sa scripture, na-in love ako sa Lord, sa church, na-in love ako sa discipleship, sa theology. And then that's how I'm able to do this, na kahit na impromptu or walang preparation ng lineup or outline, because of the training that I had. I have homiletics with Dr. Earl Ocdol, konting hermeneutics and leadership trainings sa kanya, kay Pastor Ocdol, and then yung pinaka-biblical foundation ko kay Pastor Ross Sarmiento. So going back to the topic, there are people, the teachers of the law in their time, they always do the scripture reading, pero people are not that into the scripture reading. But when Jesus did it,
there's an authority. Naramdaman nila na parang merong kapangyarihan, parang merong, ano ba yung authority? Parang alam yung sinasabi niya, parang ganon. Parang buhay yung scripture nung si Jesus na yung nagbasa at nagturo. Teachings no? Nag-teachings, bumilib at nakinig. So nagturo din talaga si Jesus sa synagogue. So being a Galilean, bago pa niya siguro tawagin si Pedro, si Juan, si James, at saka si Peter, James, John, and Andrew. Ba't kaya din nasama si Andrew sa Peter, James, John? Pero, yan. So, yun. Bago pa niya tawagin sila, probably they have heard about Jesus. Kasi si Jesus nga, nung bata pa lang siya, 12 years old siya, grabe na yung mga tanong niya sa mga teachers of the law. And during this time pala, Jesus is also naro-roster na siya as scripture reader, as the one who teaches. Kasi nag-teach siya Pero then this guy who is spiritually evil spirit, possessed by an evil spirit. Na sabi dito? Sumisigaw. Anong pakialam mo sa amin? Isipin mo, bro. Nasa synagogue kayo. Ang itsura po ng synagogue, salamat sa The Chosen na palabas. Nagka-idea ako ng itsura ng synagogue. Para siyang small room wherein people have a place to sit, and then merong harapan kung saan pwede magsalita yung magtuturo or magbabasa ng scripture. And then may papasok. Syempre pag nagtuturo, nakikinig lahat, tahimik lahat, in-honor nila yung nagsasalita. Biglang may papasok na sisigaw. Anong sabi ng sigaw? Anong pakialam mo sa amin? Jesus na taga Nazareth. Tumating ka pa para wasakin kami. Kilala kita. Ikaw ang banal na mula sa Diyos. Notice this statement. Bakit yung spirito, hindi na lang siya nagsinungaling para malito yung tao na, oh, Jesus, ikaw yung boss namin. Demonyo ka. Ang kulit lang how these evil spirits, even sa other part ng scripture or ng gospel, lagi and every time, kahit yung sa Acts, yung merong babae doon na inaalihan ng masamang espiritu, laging sasabi, lingkod kayo ng Diyos, kayo yung tagapagsalita ng Diyos. Yung parang paulit-ulit yung sinasabi na kayo'y lingkod ng Diyos na buhay or God Most High, kay Paul, na nakakairita na siya in a sense. Pero, if you would look closely, yung statement, tama, totoo. Pero nakakairita. May kilala kayong ganun. Yung tama na yung sinasabi niya, pero dahil siya yung nagsabi, nakakairita. So, pero hindi yun inaalihan ng masamang espiritu. Pero ito, inaalihan ng masamang espiritu. So, it's a closed room wherein you could listen or study the scripture, the Torah, yung kanila pong law. And then suddenly may darating sumisigaw, no? Ano pa alam mo sa amin? Jesus na taga Nazareth. Kilala kita. Ikaw ang banal na taga Nazareth naman talaga siya. Kilala niya nga talaga siya. Banal na mula sa Diyos. Ito pong banal na mula sa Diyos, the Holy One from God. It is not just a title. Hindi po, malalim po yan. Pag binasa po ninyo, knowing these people, Jewish people, they know their Torah, they know their law, they know the prophecy. And the Holy One of God is referring to the Messiah. And this is a statement coming from a possessed man. Mawawiwin lang talaga yung mga teachers of the law. Kasi, ba't ba natin ito pinagsalita si Jesus? Tignan mo to. Parang ino-honor siya ng demonyo. Parang, di ba ang mga paratanga sa kanya, siguro, ano to ni Beelzebul? Prinsipe to ng mga diablo kasi napapasunod niya yung mga demonyo. Ganun yung sa mga teachers of the law Ewan ko lang how they are so religious and yet they get it all wrong, no? Pero people, they actually believe and they just even got the name or the fame. Kasi nga nung pinalayas niya, sinabi niya, sinaway ni Jesus ang masamang espiritu, tumahimik ka, lumayas ka sa taong yan. Nangingisay, nagkikisay. Ma'am, kanina, sorry po, doing extra kanina kasi I want to see Adam's reaction kasi nasa likod siya. Pero yun, hinatid ko na siya sa assessment niya kaya sobrang aga niya today. And Adam is with Anne, my wife, so beautiful wife. Hi, love. So yun, back to the topic, nangisay ang lalaki dahil sa masamang espiritong sumapi sa kanya. Nangingisay yung lalaki dahil sa masamang espiritu. I want to ponder on this kasi may mga naririnig akong teaching na basagin nyo yung mga rebolto ng mga santo ninyo sa bahay nyo kasi may masamang espiritu yan. Brad, that's really
off. Kasi that's really disrespectful at the same time. If you want to win a soul, bago ka makaabot dun sa winning ng soul, sa soul winning, wag mo muna siyang ilus. Iwasan mo munang malus yung soul. Pastor pa yun nagsalita nun, tapos preaching pa siya. Tapos, ano daw, pagbabasagin daw yung mga yung congregation that time is filled with Christian, Seventh-day Adventist, Jehovah's Witness, tapos maraming Katoliko. And for you as a pastor who will teach in a way na magsasalita ka ng ganun, it's really not wise. Ano pa yung ibig sabihin ng not wise? Foolish. Iniwasan ko lang magsalita ng bad words pero that's not wise talaga to do that. And that's not true. That's not even true. Kung totoong pwedeng yung mga bad spirits mabuhay sa mga walang buhay, di sana yung si Legion, naalala si Legion, na-share natin last time. Yung marami sila, kaya Legion yung pangalan niya. But ibig sabihin kasi ng Legion, leader ng hundreds So 100 spirits in one person yung pinalayas ni Jesus last time. And then pumunta sila sa nag-request sila, Lord, doon na lang kami sa mga baboy, palayasin mo kami, punta na lang kami sa mga baboy. Pinagbigyan sila ni Jesus. If spirits could be transferred to a non-living object, di sana doon na lang sa mga graba or sa mga bato-bato na lang ni Jesus pinalipat yung mga masamang espiritu. Hindi pa sana nalugi yung business nung nagbababoy doon sa lugar nila. Pero yun nga, pumunta yung mga espiritu doon sa baboy tapos tumalon sa lake. Or basta tumalon, nalunod, namatay yung mga baboy. Kaya nga galit na galit yung mga hog farmers or hog dealers ng panahon na yon ni Jesus. Pero yun, hindi po ako naniniwala na kailangan pong basagin yung mga rebulto tapos kailangan ilubing kasi may espiritu. You're just creating a fear. You're just creating fear to people who would love to live in faith. And as a Christian, as a born again Christian, there's a lot of people and there's a lot of pastors who are teaching that way na akala mo tamang-tama yung theology nila tapos maling-mali yung Katoliko, yung ibang religion. That's not really for me, bro. That's off. Kasi you have to respect other religions. At the same time, if you want to win souls, make sure you not lose them. After niya sinabi yun, tingin ko di na nakinig sa kanya lahat ng Katoliko dun sa sa congregation. Na-lose niya na sila bago pa niya ma-win. And I don't think ma-win niya. Siguro God can do, wala nang imposible sa Diyos. Pero spirits, at saka isa pang mga mali, yung mga pastor sabi, espiritu ng antok. Sinasaway kita, espiritu no. Di ba pwedeng antok lang yung tao kasi puya talaga kagabi? Ba't ginawa mong espiritu? Yung mga tao tuloy minsan, ayun, sinaniban ako masamang espiritu. Sinaniban ng masamang espiritu yung kamay ko, gumalaw. Siguro Christian yun, yung na-interview na ganun. Kasi alam mo yung mga pastor gumagawa na lang din ng wala sa Bible Kailan pa nagkaroon ng espiritu ng antok sa Bible? Kailan pa yung alam mo yung depressed lang, espiritu ng lungkot at depression. Di ba pwedeng clinically depressed yung tao kaya kailangan niya ng clinical advice, kailangan niya ng makakausap, kailangan niya ng gamot para nasakto dun sa kanyang nararamdaman. Alam nat sana po sa mga pastor na nakikinig or kung may makakarinig man, gawin nating biblical base yung ating pong mga claims. Na wag tayong gumawa magpauso ng mga pangit na tradisyon. Kasi alam nyo nangyayari, nasisisilat sa espiritu kahit hindi naman talaga espiritu Yung espiritu kasi ng lust, hindi ba pwedeng lustful lang talaga tayo as a human nature? We're in this sinful nature, that is why we need the grace of God every day. And we need to die to ourselves daily. Kasi nga, nandito tayo sa sinful nature. Bakit may isisisi sa spirito? Plus, ang nangyayari tuloy, nagiging parang wala kang kasalanan dahil lang lahat dun sa spirito na pumasok sa'yo, kaya mo nagawa yung mga mali mo nagawa. Nawawala tuloy yung ownership of mistake. Diba? Kahapon, nag-basketball ako, na-bad trip ako. Talagang, pwede ko bang, sinanibang kasi ako ng spirito ng galit Kaya binalibag ko talaga yung pinto ng court. Pikon kasi ako sa basketball. Kasi I'm still human. I still feel bad. I still get mad. I still feel lost. But I have to live in faith, follow Jesus, die to myself daily. That's why I need God's grace. Kaya po ko Christian, hindi po dahil perfecto ako tsaka mabait ako, hindi. Kaya po ako nag-church kasi kailangan ko ng Diyos.
Kasi kahit nga itong nag-church na ako, kaya ko pang sumapak ng isang sargo sa mukha eh, kapag napikon ako eh. Alam mo yun, may anger issues pa ako eh. So, yun lang. I just want to tell to you guys, following Jesus doesn't have to be fake. It doesn't have to be mystical. Being a disciple of Christ means to follow His teachings. And di laging perfect masusunod mo, but at least, that's your goal, that's your trajectory. Ang haba, no? Dalawa kasing topic, eh, no? The way how people teach at saka yung evil spirits. Alam nyo, pag-aralan natin tong mga evil spirits na sa mas mahabang panahon pa. 13 minutes na kasi, tapos may isang minute. Ay, naku, kailangan ko ito ikat.